Ladies and gentlemen, mga kapatid kay Kristo, hayaan ninyo akong magtanong sa inyo. Paano mo malalaman na ikaw ay tunay na anointed? Paano mo nakikilala ang pagkakaiba sa pagitan ng mere excitement at banal na kapangyarihan? Maraming tao sa ngayon ang humahabol sa mga titulo, posisyon, at pagkilala, iniisip na ang mga bagay na ito ay nagpapatunay sa kanilang anointing. Ngunit narito ako upang sabihin sa iyo na ang anointing ng banal na espiritu ay hindi tungkol sa katayuan. Ito ay tungkol sa serbisyo. Hindi ito tungkol sa pagiging sikat. Ito ay tungkol sa pagiging tapat. At hayaan mo akong babalaan ka, kung ikaw ay tunay na anointed, hindi ka na mabubuhay muli ng normal. Ang anointing ay maghihiwalay sa iyo. Ang anointing ay makakagambala sa iyong kaginhawaan, at ang anointing ay kukuha ng mga pag-atake mula sa kaaway. Kung nakaramdam ka na ng kakaiba, hindi pagkakaunawaan, o kahit na lumaban sa mga laban na hindi naranasan ng iba, maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay anointed ng Diyos. Manatili sa akin, dahil sa susunod na mga sandali, ipapakita ko ang 7 hindi may kakailan na mga palatandaan na ikaw ay anointed ng banal na espiritu. At kapag nakilala mo ang mga palatandaang ito sa iyong buhay, hindi ka na magdududa sa iyong pagtawag o calling. Hahakbang ka dito ng may katapangan at kapangyarihan. Handa ka na ba? Sumisid tayo. Ang anointing ng banal na espiritu ay hindi isang pakiramdam, ito ay isang assignment. Maraming tao ngayon ang naghahabol ng emosyonal na mga karanasan, iniisip na kapag nakakaramdam sila ng isang tiyak na paraan, sila ay pinahiran. Ipinapalagay nila na kung umiyak sila sa panahon ng pagsamba o nakakaramdam ng kilabot habang nagdarasal, kung gayon ay hinipo sila ng banal na espiritu. Ngunit ang totoo, ang anointing ay hindi tungkol sa emosyon. Ito ay tungkol sa banal na empowerment para sa isang layunin. Hindi ka inanoint ng Diyos para lang madama mo ang espiritual. Inanoint ka niya para tuparin ang kanyang misyon sa lupa. Kapag inanoint ng Diyos ang isang tao, ginagawa niya ito ng may dahilan. Ang anointing ay ang supernatural na kakayahang magawa ang isang bagay na hindi mo magagawa ng mag-isa. Ito ang dahilan kung bakit nakikita natin sa buong kasulatan na ang bawat taong inanoint ng Diyos ay may tiyak na gawain na dapat gampanan. Si David ay inanoint upang maging hari. Si Moises ay inanoint upang iligtas ang Israel. Si Elias ay inanoint upang tumawag ng apoy mula sa langit. At si Jesus mismo ang nagpahayag, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, dahil inanoint niya ako upang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga dukha. Ang pagpapahid o anointing ay laging may layunin. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi nakakaunawa sa anointing. Gusto nila ang pakiramdam na walang function. Gusto nila ang presensya ng walang layunin. Ngunit sasabihin ko sa iyo, kung ikaw ay tunay na inanoint, hindi ka mabubuhay ng normal. Sa sandaling mapahiran ka ng langis ng Diyos, ang iyong buhay ay hindi na sa iyo. Ang iyong mga desisyon, ang iyong mga hangarin, ang iyong direksyon, lahat sila ay nagbabago sa ilalim ng impluwensya ng banal na espiritu. Ang anointing ay naglalagay ng isang kahilingan sa iyo. Tatawagan ka nitong gawin ang mga bagay na hindi mo akalaing magagawa mo. Dadalhin ka nito sa mga lugar na hindi mo akalain na pupuntahan mo. Itutulak ka nito ng higit sa iyong sariling mga limitasyon. Dahil ang anointing ay hindi nakasalalay sa iyong kakayahan. Ito ay nakasalalay sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan mo. Tingnan mo si David. Nang siya ay inanoint ni Samuel, siya ay isang batang pastol pa lamang. Ngunit mula sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang buhay. Hindi na lang siya nag-aalaga ng mga tupa. Siya ay inihahanda para sa paghahari. Ang anointing ay hindi isang pakiramdam. Isa itong assignment. Dahil sa anointing na iyon, lumaban siya sa mga leon at oso. Ang anointing na iyon ay nagpaharap sa kanya kay Goliath na walang anuman kundi isang tirador. Dahil sa anointing na iyon, tumakbo siya para sa kanyang buhay, magtago sa mga kuweba, at magtiis ng mga taon ng paghihirap, bago humakbang sa kanyang kapalaran. Kaya kung iniisip mo kung ikaw ay inanoint, tanungin mo ang iyong sarili, anong atas ang iniatang ng Diyos sa aking buhay? Anong pasanin ang dinadala ko?
Anong responsibilidad ang ibinigay sa akin ng langit? Dahil ang patunay ng anointing ay wala sa iyong nararamdaman, ito ay nasa iyong ginagawa. Ang anointing ay nagpapakilos sa iyo. Ginagawa ka nitong kumilos. Ginagawa ka nitong humakbang sa layunin. At narito ang katotohanan. Kapag inanoint ka ng Diyos, walang makakapigil sa iyo. Walang pagsalungat, walang kaaway, walang pangyayari ang makahaharang sa kung ano ang itinakda ng Diyos. Ang anointing ay tanda ng Diyos sa iyong buhay, at kapag inilagay niya ito sa iyo, bibigyan ka niya ng kapangyarihan upang makumpleto ang kanyang nasimulan. Hindi ka lang inanoint para makaramdam ng espiritual. Ikaw ay inanoint upang baguhin ang buhay, baguhin ang kapaligiran, at itatag ang kaharian ng Diyos sa lupa. Hindi tinatawag ng Diyos ang mga kwalipikado, ina-anoint niya ang pinili. Ito ang isa sa mga pinakadakilang misteryo ng kaharian ng Diyos. Kung titingnan natin ang paraan ng pagpili ng mundo ng mga pinuno, nakikita natin ang isang pattern. Hinahanap nila ang pinaka-edukado, ang pinaka-may karanasan, ang pinakakahanga-hanga. Ngunit kapag naghahanap ang Diyos ng isang taong gagamitin, hindi siya pipili batay sa pamantayan ng tao. Pumipili siya batay sa kanyang banal na layunin. Ang anointing ay hindi ibinibigay sa mga mukhang handa. Ibinibigay ito sa mga pinili ng Diyos, kahit na tila hindi sila karapat-dapat sa paningin ng mga tao. Tingnan mo si Moses. Siya ay isang pautol-utol na tao, puno ng kawalan ng kapanatagan, ngunit tinawag siya ng Diyos upang tumayo sa harap ni Paraon at utusan ang pagpapalaya ng isang buong bansa. Tingnan mo si Gideon, isang lalaking nagtatago sa takot. Ngunit tinawag siya ng anghel ng Panginoon na isang makapangyarihang mandirigma at pinahiran siya ng langis upang pamunuan ang Israel sa labanan. Tingnan si David, isang batang pastol, na hindi pinapansin ng kanyang sariling ama nang dumating si Propeta Samuel upang mag-anoint ng hari. Ang kanyang mga kapatid ay malakas, may karanasan, at bihasa sa labanan, ngunit tinanggihan sila ng Diyos. Bakit naman? Dahil ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso. Ang anointing ay hindi kailanman tungkol sa kakayahan ng tao. Ito ay tungkol sa banal na pagpili. Kapag pinili ka ng Diyos, sinasangkapan ka niya. Kapag inanoint ka ng Diyos, binabago ka niya. Maraming tao ang nakadarama na hindi sila sapat para magamit ng Diyos. Tinitingnan nila ang kanilang mga kahinaan, ang kanilang mga nakaraang pagkakamali, at ang kanilang mga limitasyon, at hindi sila kwalipikado. Ngunit ang katotohanan ay, madalas na ina-anoint ng Diyos ang pinakamaliit na posibilidad, upang ang kanyang kaluwalhatian ay maihayag. Kung magagawa mo ito sa iyong sarili, hindi mo kakailanganin ang anointing. Kung may kakayahan ka na, hindi mo kakailanganin ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Sadyang pinipili ng Diyos ang mahihinang bagay ng mundo upang lituhin ang malalakas. Pinipili niya ang mga tinatanggihan ng lipunan, ang mga hindi pinapansin ng mga tao, ang mga itinuturing ng iba na hindi karapat-dapat. Ginagawa niya ito upang walang makapagyabang sa sarili nilang lakas. Kung ginamit lamang ng Diyos ang mga mahuhusay, mayayaman, at may mahusay na pinag-aralan, kung gayon ang mga tao ay magbibigay ng kredito sa kakayahan ng tao kaysa sa banal na kapangyarihan. Ngunit kapag kinuha ng Diyos ang isang pastol at ginawa siyang isang hari, kapag kinuha niya ang isang mangingisda at ginawa itong isang apostol, kapag kinuha niya ang isang ulilang babae tulad ni Esther at ginawa itong isang reyna na nagliligtas ng isang bansa, kung gayon ang lahat ng kaluwalhatian ay sa kanya. Ang anointing ay hindi tungkol sa kung saan ka nanggaling, ito ay tungkol sa kung saan ka dadalhin ng Diyos. Ito ay hindi tungkol sa iyong background, ito ay tungkol sa iyong kapalaran. Kapag inanoint ka ng Diyos, inilalagay niya sa iyo ang isang bagay na nagbubukod sa iyo. Maaaring hindi mo maramdaman na kwalipikado ka, ngunit ang anointing ay kwalipikado ka. Maaaring wala kang mga mapagkukunan, koneksyon, o karanasan, ngunit kapag ang banal na espiritu ay dumating sa iyo, gagawin ka niya sa kung ano ang tinawag niya sa iyo. Kung ikaw ay inanoint, itigil ang pagtatanong sa iyong sarili, ihinto ang paghihintay para sa pagsang-ayon ng tao, itigil ang paghahambing ng iyong sarili sa iba. Kung pinili ka ng Diyos,
iyon lang ang kwalipikasyon na kailangan mo. Ang anointing ay ang banal na selyo ng langit na nagpapahayag, ang isang ito ay sa akin. Ang isang ito ay nakahiwalay para sa aking layunin. Dala ng isang ito ang aking kapangyarihan. At kapag inanoint ka ng Diyos, walang makakaalis niyan. Ang anointing ay umaakit ng pagsalungat. Sa sandaling ikaw ay na-anoint, ikaw ay naging isang target. Ipinapalagay ng maraming tao na kapag inanoint sila ng Diyos, magiging mas madali ang buhay. Iniisip nila iyon dahil dinadala nila ang presensya ng Diyos. Ang mga pinto ay magbubukas ng walang pagtutol. Ipagdiriwang sila ng mga tao, at ang lahat ay mahuhulog sa lugar. Ngunit ang katotohanan ay, mas malaki ang anointing, mas malaki ang mga pag-atake. Ang kaaway ay hindi nakikipaglaban sa mga walang laman na sisidlan. Kung ikaw ay nahaharap sa hindi pangkaraniwang digmaan, ito ay hindi dahil ikaw ay mahina. Ito ay dahil ikaw ay anointed. Mula sa sandaling si David ay inanoint, ang kanyang buhay ay naging isang larangan ng digmaan. Bago ang anointing, siya ay isang batang pastol lamang na nabubuhay sa dilim. Ngunit nang ibuhos ni Samuel ang langis sa kanyang ulo, nagbago ang lahat. Biglang, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng isang higanteng nagngangalang Goliath. Bigla siyang naging tadlaan ng panibugho ni Haring Saul. Ang parehong tao na minsang tumanggap sa kanya sa kanyang palasyo ay nagsimulang humagis sa kanya ng mga sibat. Bakit? Dahil ang anointing ay naglagay ng isang target sa kanyang likod. Kapag ikaw ay anointed, ang mga taong minsang sumuporta sa iyo ay maaaring magsimulang sumalungat sa iyo. Ang mga kapaligiran na minsan ay yumakap sa iyo ay maaaring maging masungit, hindi dahil may nagawa kang mali, ngunit dahil ang anointing sa iyong buhay ay naghihikayat ng espiritual na pagtutol. Tingnan mo si Jesus. Sa sandaling siya ay nabautismuhan at na-anoint ng banal na espiritu, ang dyablo ay dumating upang tuksohin siya sa ilang. Bago iyon, walang record ng pag-atake sa kanya ng kaaway. Ngunit sa sandaling ang anointing ay nasa kanya, si Satanas ay naglunsad ng isang pag-atake. Bakit naman? Dahil ang anointing ay hindi lamang palabas. Isa itong sandata laban sa kaharian ng kadiliman. Kapag inanoint ka, may dala kang bagay na nagbabanta sa impyerno. Ito ang dahilan kung bakit hindi nilalabanan ng kaaway ang mga komportable sa kasalanan. Hindi niya sinasalakay ang mga espiritual na natutulog. Ngunit sa sandaling tumuntong ka sa iyong pagtawag o calling, sa sandaling sabihin mo, Diyos, gamitin mo ako, iyon ay kung kailan ang lahat ng impyerno ay kumawala. Ang pagkakamali ng maraming tao ay ang pag-iisip na ang pagsalungat ay isang palatandaan na sila ay labag sa kalooban ng Diyos. Ipinapalagay nila na kung sila ay nahihirapan, kung gayon marahil ay may ginagawa silang mali. Ngunit ang katotohanan ay, ang pagsalungat ay madalas na kumpirmasyon na ikaw ay eksakto kung saan nais ng Diyos na mapunta ka. Kung si David ay hindi pa pinahiran ng langis, hindi kailanman sinubukan ni Saul na patayin siya. Kung si Jose ay hindi pinili ng Diyos, hindi siya itinapon ng kanyang mga kapatid sa hukay. Kung si Jesus ay hindi naging anak ng Diyos, ang mga Pereseo ay hindi kailanman nagplano laban sa kanya. Ang kalaban ay lumalaban sa kanyang kinatatakutan. Kung ikaw ay nahaharap sa oposisyon, magalak. Nangangahulugan ito na may dala kang mahalagang bagay. Ang mga pag-atake ay patunay na ikaw ay anointed. Ang pagpuna ay katibayan na kayo ay itinalaga. Ang mga laban na kinakaharap mo ay wala doon para sirain ka. Nandyan sila para gawin ka. Pinahihintulutan ng Diyos ang panghihipit, sakit, at pag-uusig, dahil inihahanda ka niya para sa isang bagay na mas malaki. Maaaring subukan ng kaaway na pigilan ka. Ngunit hindi niya mapipigilan ang anointing. Kung anointed ka ng Diyos, walang sandata na nabuo laban sa iyo ang uunlad. Panatilihin ang pagpindot pasulong. Manatiling nakatayo sa pananampalataya. Ang labanan ay hindi sa iyo. Ito ay pag-aari ng Panginoon. Hindi mo maaaring gawin ang anointing. Ito ay ibinigay ng Diyos. Sa daigdig ngayon, maraming tao ang nagsisikap na tularan ang anointing. Pinapanood nila ang mga anointed na lalaki at babae ng Diyos at iniisip na kung tutularan nila ang kanilang estilo, salita, o kilos, tatanggap sila ng gayon ding kapangyarihan.
Ngunit ang anointing ay hindi isang bagay na maaari mong pekein. Ito ay hindi isang bagay na maaari mong likhain sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao. Ito ay isang banal na pagbibigay na nagmumula lamang sa Diyos. Walang anumang karisma, talento, o emosyonal na pagpapahayag ang maaaring palitan ang tunay na anointing ng banal na espiritu. Kapag inanoint ng Diyos ang isang tao, hindi ito batay sa kanilang kakayahan o abilidad. Ito ay batay sa kanyang layunin. Ito ang dahilan kung bakit ang dalawang tao ay maaaring mangaral ng parehong sermon, ngunit ang isa ay nagdadala ng kapangyarihan at ang isa ay walang laman. Ang dalawang tao ay maaaring kumanta ng parehong awit ng pagsamba, ngunit ang isa ay nagbabago ng kapaligiran at ang isa ay naglibang lamang. Ang pagkakaiba ay ang anointing. Ang anointing ay ang supernatural na ugnayan ng Diyos na gumagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng karaniwan at hindi pangkaraniwan, sa pagitan ng pagsisikap ng tao at banal na epekto. Kapag ang isang tao ay anointed, hindi mo lamang maririnig ang kanilang mga salita, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos sa likod nila. Tingnan ang buhay ni Saul at David. Si Saul ay hinirang bilang hari, ngunit nang sumuway siya sa Diyos, iniwan siya ng anointing. Nasa kanya pa rin ang titulo, nakaupo pa rin siya sa trono, ngunit ang presensya ng Diyos ay wala na sa kanya. Si David, sa kabilang banda, ay isang batang pastol lamang, ngunit nang ibuhos ang langis ng anointing sa kanya, may dala siyang isang bagay na hindi may kakailan ng sinuman, na may nakita siyang isang bagay sa kanya na hindi maaaring gawin. Nakita niya ang anointing. Ito ang panganib ng pagsisikap na gumana ng walang anointing. Maraming tao ngayon ang umaasa sa kanilang sariling lakas, sa kanilang sariling karunungan, at sa kanilang sariling mga estratehiya, na iniisip na makakamit nila ang mga dakilang bagay para sa Diyos. Ngunit kung wala ang anointing, walang tunay na kapangyarihan. Kung walang anointing, walang laman ang mga pagsisikap. Hindi mahalaga kung gaano kakagaling. Kung wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos, wala kang gagawin na magbubunga ng pangmatagalang bunga. Ang anointing ay hindi mabibili, mahihiram o mananakaw. Sa Gawa Kapitulo 8, nakita ng isang lalaking nagngangalang Simon ang mga apostol na nagpapatong ng kamay sa mga tao at ibinibigay ang banal na espiritu. Siya ay labis na namangha na siya ay nag-alok sa kanila ng salapi, na sinasabi, "Bigyan mo rin ako ng kapangyarihang ito." Datapwat sinaway siya ni Pedro, na sinasabi, "Mapahamak nawa ang iyong salapi na kasama mo, sapagkat inakala mong mabibili mo ng salapi ang kaloob ng Diyos." Ito ay nagpapakita sa atin na ang anointing ay hindi ipinagbibili. Ito ay hindi isang bagay na maaaring kitain o bilhin. Ito ay ibinibigay lamang ng Diyos, sa kanyang mga pinili at inihanda. Kung gusto mong ma-anoint, dapat mong hanapin ang Diyos, hindi isang plataporma. Dapat mong hangarin ang kanyang presensya ng higit pa sa katanyagan. Dumarating ang anointing sa mga sumuko, na handang maging sisidlan para sa kanyang kaluwalhatian. At kapag na-anoint ka ng Diyos, hindi mo na ito kailangang pilitin. Magdadala ka ng isang bagay na totoo, isang bagay na hindi may kakaila, isang bagay na hindi maaaring tularan. Ang anointing ay ang selyo ng pagsang-ayon ng Diyos, at siya lamang ang makakapaglagay nito sa iyong buhay. Ang anointing ay nangangailangan ng isang proseso. Maraming tao ang nagnanais na ma-anoint, ngunit ayaw nilang dumaan sa paghahandang kaakibat nito. Nakikita nila ang mga anointed na lalaki at babae ng Diyos na kumikilos sa kapangyarihan, lumalakad sa awtoridad, at dinadala ang presensya ng Diyos, at gusto nila ang parehong anointing kaagad. Ngunit ang hindi nila nakikita ay ang prosesong kinailangang tiisin ng taong iyon bago tumuntong sa kanilang tungkulin. Hindi ina-anoint ng Diyos ang sinuman nang hindi muna sila inihahanda. Ang anointing ay hindi isang shortcut sa kadakilaan. Ito ang simula ng isang paglalakbay sa pagdadalisay. Ang bawat anointed na tao sa kasulatan ay kailangang dumaan sa isang proseso bago sila ganap na makalakad sa kanilang tungkulin. Tingnan mo si Joseph. Binigyan siya ng Diyos ng mga panaginip ng pamumuno at impluwensya sa murang edad. Ngunit bago naging katotohanan ang mga panaginip na iyon, siya ay itinapon sa hukay, ipinagbili bilang isang alipin,
maling inakusahan at ikinulong sa bilangguan ng maraming taon. Ano ang nangyayari? Inihahanda siya ng Diyos para sa anointing na dinala niya. Kung si Joseph ay dumiretso mula sa panaginip patungo sa trono, hindi sana siya magkakaroon ng karakter o karunungan upang mahawakan ang kapangyarihang gustong ibigay sa kanya ng Diyos. Ang kanyang proseso ay masakit, ngunit ito ay kinakailangan. Parehong pinagdaanan ni David. Siya ay anointed bilang hari noong siya ay isang batang pastol, ngunit hindi siya agad naupo sa trono. Sa halip, gumugol siya ng maraming taon sa ilang, tumakas mula kay Saul, nakipaglaban sa mga labanan, at nagtitiis ng kahirapan. Bakit naman? Dahil ang anointing ay dapat na masuri bago ito mapagkakatiwalaan. Hinuhubog ng Diyos ang puso ni David, tinuturuan siyang umasa sa kanya, at inihahanda siya para sa bigat ng paghahari. Kung si David ay humakbang sa kanyang posisyon ng masyadong maaga, hindi siya magiging handa. Ang trono ay ang kanyang kapalaran, ngunit ang proseso ay ang kanyang lugar ng pagsasanay. Maging si Jesus ay dumaan sa isang proseso. Sinasabi ng Biblia na matapos siyang mabautismuhan at pahiran ng banal na espiritu, siya ay dinala sa ilang upang subukan ng dyablo. Bago siya gumawa ng mga himala, bago siya nangaral sa mga tao, bago siya pumunta sa krus, kailangan niyang dumaan sa panahon ng pagsubok. Ang anointing ay may kapangyarihan, ngunit ito rin ay may pananagutan. Hindi ibubuhos ng Diyos ang kanyang anointing sa isang taong hindi handang hawakan ito. Dito nakakaligta ang maraming tao. Gusto nila ang anointing, ngunit ayaw nila ang proseso. Gusto nila ang platform ng walang paghahanda. Gusto nila ang langis na walang pagdurog. Ngunit kung paanong ang mga olibo ay dapat durugin upang makagawa ng langis, at kung paanong ang ginto ay dapat dalisayin sa pamamagitan ng apoy, gayon din ang mga anointed na lalaki at babae ay dapat dumaan sa mga panahon ng testing, pagsubok, at pagbabago. Ang proseso ay hindi parusa. Ito ay paghahanda. Kung sa palagay mo ay nasa panahon ka ng paghihintay, kung sa palagay mo ay binabanatan ka, sinusubok, at pinipino, huwag mawalan ng pag-asa. Inihahanda ka ng Diyos para sa kung ano ang kanyang inanoint para gawin mo. Maaaring hindi madali ang proseso, ngunit ito ay kinakailangan. Pagdating ng panahon, magiging handa ka. At kapag sa wakas ay tumuntong ka sa iyong tungkulin, malalaman mo na sulit ang proseso, dahil hinubog ka nito sa taong kailangan ka ng Diyos. Ang anointing ay hindi para sa pansariling pakinabang. Ito ay para sa serbisyo. Maraming tao ang nagnanais na ma-anoint dahil nakikita nila ito bilang isang simbolo ng katayuan, kapangyarihan, o pagkilala. Iniisip nila na kung sila ay anointed, hahangaan sila ng mga tao, magbubukas ang mga pinto para sa kanila, at magkakaroon sila ng impluwensya. Ngunit ang anointing ay hindi kailanman sinadya upang itaas ang isang tao. Ito ay sinadya upang magbigay ng kasangkapan sa kanila para sa serbisyo. Hindi inanoint ng Diyos ang mga tao upang sila ay maging tanyag, inanoint niya sila para matupad nila ang kanyang layunin sa lupa. Tingnan mo si Jesus. Siya ang pinaka-inanoint ngunit hindi niya ginamit ang kanyang anointing para sa kanyang sarili. Hindi siya gumawa ng mga milagro para makakuha ng atensyon. Hindi niya pinagaling ang mga may sakit upang mabuo ang kanyang reputasyon. Hindi siya nagpalayas ng mga demonyo para patunayan kung gaano siya kalakas. Lahat ng ginawa niya ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil inanoint niya ako upang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga dukha. Sinugo niya ako upang pagalingin ang mga may bagbag na puso, upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag, at pagbawi ng paningin sa mga bulag, upang palayain ang mga naaapi. Ang kanyang anointing ay hindi tungkol sa katayuan. Ito ay tungkol sa serbisyo. Dito hindi naiintindihan ng maraming tao ang layunin ng anointing. Hinahanap nila ang anointing sa maling dahilan. Gusto nilang ma-anoint para sila ay makilala, may promote, o hangaan. Ngunit sa sandaling ang isang tao ay nagsimulang gumamit ng anointing para sa pansariling pakinabang, sila ay magsisimulang lumayo sa layunin ng Diyos. Ganito ang nangyari kay Saul. Siya ay inanoint ng Diyos upang pamunuan ang Israel,
Ngunit sa halip na gamitin ang anointing na iyon upang maglingkod, ginamit niya ito upang magkontrol at magmanipula. Naging mas nakatuon siya sa pagprotekta sa kanyang posisyon kaysa sa pagtupad sa layunin ng Diyos. Bilang resulta, iniwan siya ng anointing, at nawala sa kanya ang lahat. Ang anointing ay isang responsibilidad. Kapag anointed ka ng Diyos, inaasahan niya na gagamitin mo ito para sa kanyang kaharian. Inaasahan niya na maglingkod ka, maglingkod, at magbuhos sa iba. Ang anointing ay hindi tungkol sa kung ano ang maaari mong makuha. Ito ay tungkol sa kung ano ang maaari mong ibigay. Kapag mas marami kang paglilingkod, mas dinaragdagan ng Diyos ang anointing sa iyong buhay. Kung gaano mo ibinubuhos sa iba, mas ibinubuhos niya sa iyo. Ang anointing ay dumadaloy kung saan mayroong pagpapakumbaba, at pagsunod. Ang tunay na anointing ay makikita sa isang buhay ng paglilingkod. Tingnan mo si Moises. Siya ay inanoint upang mamuno, ngunit ang pamumuno na iyon ay nangangailangan ng sakripisyo. Dinala niya ang pasanin ng isang buong bansa. Siya ay namamagitan para sa mga tao, tumayo sa puwang para sa kanila, at nagsumamo pa nga sa Diyos para sa kanila. Tingnan mo si Paul. Siya ay inanoint upang ipangaral ang ebanghelyo. Ngunit ang anointing na iyon ay humantong sa kanya sa mga bilangguan, pagkawasik ng barko, at pag-uusig. Hindi ito tiket para sa madaling buhay. Ito ay isang tawag na ialay ang iyong buhay para sa kapakanan ng iba. Kung ikaw ay tunay na inanoint, hindi ka maghahanap ng trono, ikaw ay maghahanap ng tuwalya. Hindi mo hahabulin ang mga titulo, hahabulin mo ang mga pagkakataong makapaglingkod. Ang anointing ay hindi tungkol sa iyo, ito ay tungkol sa layunin ng Diyos na gumagawa sa pamamagitan mo. Kung mas sumuko ka sa layuning iyon, mas dadaloy ang kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Ngayong alam mo na ang mga palatandaan, itigil ang pagdududa sa iyong sarili. Itigil ang paghihintay na may mag-approve sa iyo. Kung inanoint ka ng Diyos, iyon lang ang pagsang-ayon na kailangan mo. Ang anointing ay hindi para ipakita. Ito ay para sa serbisyo. Hindi ito tungkol sa pagpansin. Ito ay tungkol sa paggamit. Hindi ka inanoint para maupo. Ikaw ay inanoint upang tumayo at gumawa ng isang epekto. Kaya hinahamon kita ngayon, lumakad sa iyong anointing. Kung ang mensaheng ito ay sinasalita sa iyo, huwag itago ito sa iyong sarili. Ibahagi ito, at ipahayag, ako ay anointed. Pagpalain ka ng Diyos.